habang pinapalamig ko nga yung ulam nila, nakita ko naman tong tatlo dito sa may bintana. Panigurado meron na naman tong pinag-uusapan ng hindi ko alam. Napapadalas na talaga yung pag-uusap nitong mag-iina. Hay nako. At eto na nga, fast forward, after nila kumain, ay nag-prepare naman ako ng Indian mango dahil gusto nila to. Diyos ko, yung totoo, ako lang talaga yung may favorite sa Indian mango, pero bakit ganito? May 4 na akong kaagaw. Buti na nga lang at 4 lang sila, hindi 7. Diyos ko. Hindi mo nga ito matataguan ng Indian mango kasi ba naman, binubuksan mo pa lang o binabalatan yung Indian mango, lahat yan nakatingin na sa kusina. Yang 4 na yan ay talagang napaka-addict sa Indian mango. Humihirit na nga lang ako kumain dyan dahil panigurado hindi tayo matitirhan. Yung dati na wala pa akong dog ay ako lang yung mag-isa na kumakain ng napakadaming Indian mango pag bibili ako sa tindahan. Pero this time, Diyos ko, sa 1 kilo, baka 1 piraso lang yung makain ko, lahat sa kanila na. Nakakatuwa lang na pagmasdan na yung paborito mong prutas ay paborito din ng mga anak mo. Dati naalala ko, wala naman silang kahilig-hilig dito. Ewan ko na lang bakit nila nakahiligan. Yung manggang hilaw nga na napakaasim ay kayang-kaya nilang kainin. Pero ako, hindi ko kayang kainin yun. Pero sila, Diyos ko, hindi ko alam kung anong meron sa mga tiyan ng mga anak ko. Pag alis nga ni Axel Pon, si Maximo agad namang sumunod. Diyos ko. No! Maximo! Sarap buhay. After makakain ng favorite nila, ayan na. Naglilinis na ng et-et niya. Aba si Mo, kahit anong hasa mo dyan, hindi mo yan matitikman. Aba, etong isa nagpapakyut naman. Tingnan nyo naman yung paa niya, napakalaki. Sa paa pa lang malalaman nyo na malaki ang isang aso. Nakakaramdam siguro to na aalis ako maya-maya dahil magpapa-adjust tayo ng brace. Kaya nilalandi na naman ako at tinutokso para hindi umalis. Diyos ko, naging kulay cream na nga yung kulay dyan ni Aquarius dahil laging nakadapa dun sa iniihian ni Autumn. Si Autumn kasi kung umiihi ay Diyos ko, lagpas-lagpas sa cage kaya hindi ko alam kung anong gagawin doon. Kahit may plato na nga yung cage niya ay talagang umiihi siya, nakataas pa yung paa kaya lagpas-lagpas sa cage. Meron naman siyang reusable diaper kaya lang pag nilalagyan mo yung maya-maya itatanggalin niya. At eto namang si Maximo ay ginagalit si Axel Pon dahil lagi ba namang dinadambahan at laging hinahabol. Kawawa naman yung et-et na yan, walang makatsyugtsugan. Base nga pala sa study, pagka ginagawa to ng mga anak natin ang ganito, inamoy-amoy tayo sa ganitong part, ay tinitingnan daw or chine-check kung meron tayong nararamdaman o meron tayong sakit. Parang kahapon lang hinahabol ni Autumn at ni Aquarius tong si Amber. Tingnan nyo, nakakatulog na siya ng maayos at ng mahimbing sa ngayon. Mahirap talaga pag inaabutan sila ng heat season. Dahil maliban sa hindi sila nakakatulog na ang maayos ay lagi pa silang kinukulit. Tingnan nyo naman, tulog na talaga ang ating habol boy. Sa wakas, eto na nga at pare-parehas na kaming nakakatulog ng maayos at hindi na puyat. Grabe naman yung tulog na yan. Parang baboy nga talaga. So ayun lang. Salamat sa panonood. Bye!